Hello everyone! Ako po si Hilary Cabugos at welcome sa ating lesson na pag-uusapan natin ngayong araw, ang Introduction to Java Programming. Sa video na ito, hindi muna tayo tututok sa mas komplikado konsepto gaya ng variables, loops, o object-oriented programming. Ang pag-uusapan natin ay ang mga pundasyon ng Java, kung saan ito nagsimula, bakit ito mahalaga, at paano ito gumagana. At sa huli ay gagawa tayo ng ating pinakaunang program, ang kilalang Hello World. Sa pagtatapos ng leksyon na ito, inaasahan ko na mauunawaan ninyo ang kasaysayan at pinagmulan ng Java. Malalaman ninyo ang mahalagang features o katangian ng Java. Maiintindihan ninyo kung paano gumagana ang Java bilang programming language. Matututunan ninyo kung paano i-set up ang Java environment at maisasagawa ninyo ang inyong unang Java program gamit ang system.out.println. Ano nga ba ang Java? Ang Java ay isang high-level at object-oriented programming language. Ginawa ito para maging portable at secure, kaya pwede mong dalhin at patakbuhin ang code sa iba't ibang device. Kaya nitong tumakbo sa kahit anong device, basta may Java, Virtual Machine, o JVM. Malawak din ang gamit ng Java. Nakikita natin ito sa desktop applications, web applications, mobile apps, lalo na sa Android, at pati na rin sa mga enterprise systems na ginagamit ng malaking kumpanya. Kaya nga may kasabihan ang Java, write once, run anywhere. Ibig sabihin, isang beses mo lang i-code at tatakbo na siya kahit saan. Tumako naman tayo sa history ng development ng Java. Noong 1991, isang maliit na grupo ng mga developers sa kumpanya ng Sun Microsystems ang bumuo ng isang proyekto. Ang team na ito ay tinawag na Green Team at pinamunuan ng isang software engineer na si James Gosling na tinaguri ang Father of Java. Ang unang layunin nila ay hindi gumawa ng language para sa computers, kundi para sa maliliit na appliances, mga bagay tulad ng set-top boxes para sa TV at mga remote control. Noon, nagsisimula pa lang ang ideya ng smart devices. Ang unang pangalan ng kanilang programming language ay O. Bakit O? Dahil sa labas ng opisina ni James Gosling ay may malaking oak tree at dito siya nakakuha ng inspirasyon. Subalit nang ipinalabas na nila ito, natuklasan nilang mayroon ng existing trademark para sa pangalang Oak. Dahil dito, napilitan silang baguhin ang pangalan. At noong 1995, ipinanganak ang pangalang Java, hango sa Java coffee beans mula sa Indonesia. Pinili nila ito dahil simple, energetic, at madaling tandaan, parang kape na nagbibigay ng lakas. Noong taong din iyon, inilunsad ni Sun Microsystems ang Java bilang isang bagong uri ng programming language. Ang kanilang motto ay write once, run anywhere. Ano ang ibig sabihin nito? Ang program na isinulat mo sa Java ay hindi mo na kailangang baguhin depende sa operating system. Basta may Java, Virtual Machine o JVM ang device, tatakbo ang program. Pagdating ng 2006, ginawa ng Sun Microsystems na open source ang Java. Ibig sabihin, libre itong gamitin at pwedeng baguhin ng sino man, na nagbigay daan sa mas maraming developer sa buong mundo. At noong 2010, binili ng Oracle Corporation ang Sun Microsystems. Kaya hanggang ngayon, Oracle na ang may hawak at nagpapatuloy ng development ng Java. Kung iisipin natin, nagsimula lang ito bilang proyekto para sa mga appliances. Pero ngayon, ginagamit na ito sa napakaraming larangan.
Una yan sa Android development, karamihan ng Android apps ay gumagamit ng Java. Sa banking at enterprise system, malaking kumpanya ang umaasa sa Java para sa security at reliability. Sa web at desktop applications at maging sa games. Sa madaling salita, mula sa pagiging off hanggang maging Java, at ngayon ay isa na sa pinaka-importanteng programming language sa mundo. Ngayon, tingnan naman natin ang iba't ibang versions na pinagdaanan ng Java. Noong 1996, lumabas ang unang version, JDK 1.0. Noong 1998 naman, nilabas ang Java 2 na nagdagdag ng mga bagong library tulad ng swing at collections. Noong 2004, nagkaroon ng Java 5 na nagdala ng generics at annotations. Noong 2014, inilabas ang Java 8, isa sa pinakamahalagang bensyon dahil nagdagdag ito ng lambda expressions at streams API. Noong 2018, lumabas ang Java 11, isa sa mga long-term support o LTS versions. At noong 2021, lumabas naman ang Java 17 na siyang pinakabagong LTS version. Bukod dito, may iba't ibang edisyon din ang Java. Ang Java SE o Standard Edition para sa basic applications, Java EE o Enterprise Edition para sa malalaking business systems, at Java Me o Micro Edition para sa mobile at embedded devices. Ano naman ang dahilan kung bakit nananatiling sikat at malakas ang Java kahit napakarami ng bagong programming languages? Ang una ay simple. Kung marunong ka ng C language o C++ language, madali mo nalang maintindihan ng Java. Tinanggal nila ang mga komplikadong parte ng C++ para gawing mas user-friendly. Pangalawa ay object-oriented. Nakabase ito sa konsepto ng objects at classes. Ang approach na ito ay mas organisado, mas madaling i-maintain, at mas reusable. Platform independent. Dahil sa Java Virtual Machine, ang program ay portable. Isuot mo man sa Windows, pwede mo itong i-run sa Linux o Mac. Secure. May mga built-in na seguridad ang Java. Hindi basta-basta makakapasok ang viruses o malicious codes. Robust. Ang Java ay kilala sa pagiging matatag. Mayroon itong strong memory management at error handling na nakakaiwas sa crash ng program. Multi-threaded. Kaya magpatakbo ng maraming processes ng sabay-sabay, kaya maganda ito para sa complex applications. At ang huli ay distributed. May suporta ang Java para sa networking at distributed computing, kaya mainam ito para sa applications na kumukonekta sa internet. Ito ang mga dahilan kung bakit hanggang ngayon, Java pa rin ang isa sa mga top choices ng mga kumpanya at developers. So, why use Java? Ginagamit ang Java dahil isa ito sa pinakamatibay at pinakapopular na programming language sa buong mundo. Maraming kumpanya ang umaasa dito para sa kanilang mga system dahil matatag at subok na ang performance nito. Maganda rin ang Java dahil cross-platform siya. Ibig sabihin kahit anong operating system ang gamit mo, pwede pa rin patakbuhin ang program basta may JDF. Bukod pa diyan, kilala rin ang Java sa pagiging secure at stable, kaya bagay na bagay siya para sa mga critical applications tulad ng banking at enterprise systems. At dahil malaki ang community ng Java, lagi may support at libraries na pwedeng gamitin
para mapadali ang paggawa ng projects. Lumako na tayo sa types of Java applications. Pagdating naman sa mga uri ng applications, malawak ang gamit ng Java. Mayroon tayong mga standalone o desktop applications na diretsyo tumatakbo sa computer, tulad ng mga word processors o media players. Meron ding web applications na ginagamit sa browser, mga online platforms gaya ng e-commerce sites at banking systems. Isa sa pinakamalaking gamit ng Java ay sa mobile, lalo na sa Android development, kung saan maraming apps ang nakabase sa Java. At hindi rin mawawala ang enterprise applications. Ito yung malalaking business systems na ginagamit ng mga kumpanya para sa operations nila. Kung titignan, mula sa personal apps hanggang corporate systems, may malaking papel talaga ang Java. Paano nga ba gumagana ang Java? Kapag nasulat tayo ng Java program, ito ay tinatawag na source code, at ito ay nakasave sa file na may extension na Java. Una ay gagamit tayo ng Java compiler o Java. Ang trabaho nito ay convert ang source code sa bytecode. Ang bytecode na ito ay nakasave sa class file. Ngayon, hindi naiintindihan ng operating system ang bytecode ng direkta, kaya pumapasok ang Java Virtual Machine o JVM. Ang JVM ang nagtatranslate o nag-interpret ng bytecode para maging machine code na kayang intindihin ng iyong computer. Dahil sa prosesong ito, nagiging platform independent ang Java. Kahit saan may sulat, basta may JVM, tatakbo ito. So, bago natin gawin ang una nating project, i-set up muna natin ang environment na pagkukoda natin. Una ay kailangan natin mag-download at mag-install ng Java Development Kit o JDK galing sa website ng Oracle. So, maglalagyan na lang ako ng link ng tutorial video from another YouTuber at para mapanood nyo kung paano mag-download. Ang sunod, mag-install ng isang Integrated Development Environment o IDE. So, maraming pagpipilian. Eclipse, NetBeans, BSC, pero ang gagamitin ko ay Eclipse. So, start na tayo sa paggawa natin ng bagong file. Na ay pindutin natin itong file, New Java Project. Tapos pangalan na natin. Yan. Finish. Punta natin yung file. I-right click natin dito sa SRC. Tapos new ulit. Mag-class. Pangalan na natin. Ano ba? Ayan. Dapat dito ay lagi siya naka-uppercase yung unang letter. Check natin ito. Para makapag-print tayo ng line na gusto natin i-print, itatype lang natin ito. System.out.print ln or line. Tapos, open and close parentheses. Tapos, lagyan natin ng double quotation sa loob. Tapos, sa gitna nun, lalagyan na natin yung hello. Okay. Tapos, lalagyan ng semicolon dito sa labas. Ayan. So, isi-save lang natin by pressing Ctrl S at pwede na natin i-run. Gamitin lang natin itong green na ito. Ayan. Nanan na natin siya. Ibig sabihin lang na itong system outside na ito. Ipiprint ko lang kung ano yung nasa loob nitong double quotations. So, kahit anong ilagay natin dyan pwede. Example, ilagay na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapos, i-run natin.
ipiprint niya lang mismo kung ano yung ilagay mo dun. So, explain natin ang bawat part na itong mga to. So, itong public class name, ito yung klase ng program natin. Pangalan ng class ay dapat kapareho ng file name, kaya main.java ang ating ginamit. Tapos, dito naman sa public static void main, ito yung tinatawag na main method. Dito magsisimula ang execution ng ating Java program. Kapag niran natin ito, ang unang hahanapin ng Java ay ang main method. Ito namang system out print line. Ito ang command na nagpiprint ng text sa screen. Print ln ay nangungulagang print line. Kaya bawat tawag nito ay magdi-display ng bagong linya ng text. At yan, nagawa na natin ang una nating Java program. So, ngayong araw, natutunan natin ang mga sumusunod. Ang kasaysayan ng Java mula sa OAK noong 1991 hanggang sa Java na pamamaari na ng Oracle ngayon. Ang mga features ng Java na dahilan kung bakit nananatili itong mahalaga, simple, object-oriented, platform-independent, secure, at marami pang iba. Kung paano gumagana ang Java sa pamamagitan ng compilation, bytecode, at Java Virtual Machine. Paano i-set up ang Java environment gamit ang JDK at IDE. At higit sa lahat, nagawa natin ang ating pinakaunang Java program gamit ang system.out.println. Ang lahat ng ito ay nagsisilbing pundasyon para mas malalim na pag-aaral ng Java sa mga sumusunod na leksyon. Maraming salamat at hanggang sa muli.